binibing kanina sa kanyang mga panalangin na talagang ang krosadong ito, talagang ito ay katotohanan. Dahil ang Diyos noon, ang Panginoon noon, kahit siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, ay bumaba siya sa kanyang pagkahari para mag-ano-ano din. Diba? Kasi yun po talaga ang ginawa niya. Kaya itong paglilingkod natin sa Diyos, itong ibigilyo na ipasa namin sa inyo, i-aral niyo sa inyo, hindi ito para ikakayaman natin, kundi para ikakamit natin yung buhay na walang hanggan. Kasi sa ayaw natin sa gusto, ang kamatayan part sa ating buhayan. Mabata man, may medyo binata man, may idalo, talagang mamamatay tayo. Kaya lang ang pinursige namin, lalo na sa mga kung saan saan lugar kami nakaroon, kailangan kung habang may panahon pa, habang may hininga pa tayo, habang may pagkakataon pa tayo, nga magkaroon tayo pagbabago sa ating mga sarili. Dahil alam po natin nga sabi ng karamihan, wala daw nakapunta ng langit para bumaba dito sa lupa para daw magsabi nga ganito, walang may langit doon at may impyerno. Yun po ang mga sinasabi ng mga taong pilosopo. Pero iiyakin namin sa inyo na meron talagang nakapunta ng langit. Dahil wala bang kakayahan ang Diyos Ama nga maglalang ng isang pinaka-espesyal na tao para paakyatin niya sa langit at mababain? Di ba? May kakayahan siya. Siya ang may lalang at lupa. Tayo mismo. Pero sabi ng karamihan, kalokohan lang daw. Okay lang yun. Dahil ang salita ng Diyos, kung tinatanggap ng tao, nasa tao lang naman yan, di ba? Kaya bilang kami, wala kaming sawa na ipangaral sa inyo, sa kanila, nga ang kaharian ng langit, nandito na. Diba? Nandito na. Lalo na po, lahat ng mga sinasabi ng pastor. Kung sino man nakikilala sa aming pastor, matanda na po ang pastor namin. Kaya pinapagpahinga siya ng espiritu. Dahil ika nga, 85 na siya. Medyo may kahinaan niyang katawan, pero yung isip niya bata pa. Kaya lang, alam mo naman, pag may edad na, init yung pagod, dali lang siya hihingalin. Kaya, bilang kami ang kanyang mga kasama, tumutulong sa kanyang gawain, kami po ang nagpapatuloy. Pero kahit anong oras man, pwede natin siyang puntahan sa sentro. Kung sakasakaling may mga problema na hindi namin kayang masolusyonan sa inyo, dahil meron naman talagang mabigat ng bawat taong suluhanin o mabigat na karamdaman na hindi namin kaya, kundi ang pastor lang ang makagawa noon. Yun na po ang paalala ko sa inyo. Kaya itong araw na ito, salamat po tayo. Kaya sa kabila ng inyong pagkabisi, pagkabila na sa inyong mga marami kayong gawain, lahat naman tayo may gawain sa pang-araw-araw, binigyan ko ng halaga. Dahil ito ang pinaka-importante sa lugar na ito. Dahil ito ay kapulungan ng mga banal. Dahil hindi lang naman kami, kundi ang mga banal mula sa langit. Kasi sa ayaw niyo sa gusto, sa pag-uusap natin ngayon dito, ang mga banal bumababa na. Sino may mga third eye sa inyo dyan, makita niyo sila sa ating harapan. Kaya yung ano man ang pinag-usapan natin ngayon, yung araw ng Sabat, ang araw ng Sabat kasi yan, kahulugan noon, araw ng pagsamba, kapulungan, meeting. Kailangan magpupulong tayo kung paano tayo gumawa ng kabanalan. Dahil ang lahat ng mga karamihan ngayon, wala na pong paggawa ng kabanalan. Kasi sapat na sa kanila yung makakarinig lang sila ng mga magandang balita, sapat na sa kanila kung tinatanggap nilang okay nga, alam nilang may Diyos. Pero hindi ganun ganun lang kadali. Na kaya nating sabihin natin nga, alam kong may Diyos, na nalang din kami. Sa ayaw nyo sa gusto, maniwala mo kasi hindi. Mayroong mga panalangin nga hindi nakarating ng langit. Nabanin nyo yan. Siguro, ang iba, hindi totoo. Sino bang nakakaalam kung ang panalangin po? Marami. Dahil may mga panalangin nga mali. May mga panalangin nga hanggang dito lang. Tapos, pag hindi makamtan yung panalangin na yun, anong sabihin noon? Magtatampo na. Kung talagang may Diyos, bakit ganito ako mahirap? Diba? Ganun ang karamihan. Diba? Karamihan ng mga, kung bakit sa daming tao, ba't ako pa nagkaroon ng ganitong problema kung may Diyos? Kasi,
nasa tao ang kakulangan. Ang blessing o biyaya sa langit nag-aabang sa humihingi. Kulang lang tayo sa paghingi. Kaya lang, maraming nanghingi, hindi nila alam mo anong proseso. Nga hingi ka lang ng hingi, bigyan ka. May proseso pa tayo. May kailangan pa tayong ganapin para yung mga blessing sa langit ihulog sa atin at iabot ng Ama. Napakahaba ng kamay ng Ama. Kung gaano ang kahaba ang lupa at ang langit, ganun kahaba ang kamay ng Ama. Kung hindi man siya mag-abot sa atin, maraming anghel sa langit nga pwede niyang utusan para maiabot ang ating kahilingan. Kailangan lang po kasi ganito yun. Ang sabi doon sa Mateo 12, o 6:33, basahin ko para malaman niyo kung paano tayo magkagawa ng proseso para kung anong pangailangan natin ibibigay sa atin ng Ama. Basahin ko po. Mateo 6. Sabi niya dito, ganito pa ang sabi sa Mateo 6:33. Datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay parang idadagdag sa iyo. So, ibig sabihin noon, ang sabi ng Panginoon, hanapin daw natin ang kaharian ng langit at ang kanyang katwiran para idadagdag. Kumbaga, kung matagpuan natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, maaring idagdag na sa atin yung bonus. Kasi, tao nga, marunong magbigay ng bonus. Ang Ama pa ka, kung hindi siya magbigay ng bonus. Kaya kung ang paglilingkod natin sa Diyos nga medyo may kahirapan, at maging patuloy pa rin tayong maglilingkod ng maglilingkod. Nga walang angal, walang paghimagod, maari po tayong bibigyan ng bonus. At ang kanyang mga bonus, ito na po yung mga biyaya sa langit nga iyang ibibigay sa atin. Paano? Hingi natin ng hingi, hindi nga tayo sumunod. Hindi nga natin hinahanap yung katwiran niya o ang kanyang kaharian. May mga puliso po dyan. May mga tao, alam mong kaharian na sa langit, paano tayo makapunta ng langit? Buhay pa tayo. Tiyak kung mamatay tayo, makita natin kaharian. Hindi ganon. Dahil ang sinasabi dito sa Biblia, kaharian, ito na yung matuwid na ating lakad. Yung pagbalik loob sa Diyos. Kasi lahat ng tao ngayon naliligaw. Kaya nga hanapin. Ibig sabihin, magbago tayo para matagpuan natin ang kanyang kaharian. Kaya habang hindi ka nagbabago, hindi mo matagpuan ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran. Anong katwiran niya? Marami po ang kanyang katwiran. Dahil bakit? May palatuntunan siya sa atin. Yung 10 kautusan, number 1 yun. Diba? Yan ang protokol ng Diyos. Ngat kailangan sana na itupad ng mga tao. Pero alam naman po natin, buhat sa pasimula, walang nakagawa kahit isa. Maliban kang Panginoong Hesukristo o ang mga dating mga totoong propeta. Propeta Isaias, Jeremias, yan ang mga nakatupad ng mga tungkulin noon o mga gawain ng isang tao. Pero hanggang ngayon pa rin, walang nakatupad. Basahin ko po sa inyo para maniwala kayo no nga, kahit pa sabihin natin sa ating sarili nga, wala akong ginawang masama, hindi ako pumatay, hindi ako nagnanakaw, pero sinabi talaga ng Diyos nga kahit isa, walang nakagawa kahit isa. Basahin ko po sa Awit 53. Para kukuha tayo ng reference no, kasi mas maganda yung may reference tayo para malinaw po. Sabi niya dito, ang mangmang ay nagsabi nga sa puso niya walang Diyos. Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklang-suklam na gawa. Walang gumawa ng mabuti. Tinunghan ng Diyos ang mga anak na mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sinumang nakakaunawa na humanap sa Kanya. Bawat isa sa kanila ay tumatalikod. Sila'y magkakasamang naging mahahalay. Walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. O, diba? Sabi ng Ama yan, ha?
tinunghaw daw niya yung mga tao mula sa langit. So, ibig sabihin, ang Ama nakatingin sa atin. Minuto-minuto, segundo-segundo. Kasi ang Ama, hindi naman natutulog yung mga espiritu, di ba? Wala siyang nakita. Maliban lang. Kaya sabi niya doon, sa kanyang pagmamahal niya sa atin, nakikiusap siya. Sabi niya dito, sa Jeremias 3:14. Basahin po. Ito po ang pakiusap ng Ama para sa ating lahat. Jeremias 3:14. Ang sabi niya dito, Basahin ko na ta. basahin mo. Kayo'y manumbalik o tumatalikod ng mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo, at kukuha ako sa inyo ng isa sa isang bayan, at dalawa sa isang angkan, at dadalhin ko kayo sa Sion. Diba? Sabi dito, ulitin ko po. Kayo'y manumbalik o tumatalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo. Hirap intindihin ano? Sabi dito, manumbalik kayo, aking mga anak, sapagkat ako'y asawa nyo. Parang alanganin, paano mo maintindihan na ang anak naging asawa? Diba? Ganon ang sabi to. Kasi yun ang sabi niya, nakikiusap siya sa atin. Yung ibig sabihin noon, nga tayong kanyang mga anak, sapagkat kayo'y asawa ko. Anong ibig sabihin sa asawa? Kapartner, kasangga, magkaisa. Dahil sabi ng Panginoon, hindi lang pala anak ang turing niya sa atin, kung hindi kapartner habang buhay. Diba? Yun po ang ibig sabihin noon, sapagkat kayo'y asawa ko. Dahil ang turing niya sa atin, hindi lang anak, kundi pala partner in life ang gusto niya. Bilang tayong kanyang nilalang. Kaya ang Ama, hanggang ngayon, patuloy pa rin siya nakikiusap sa atin. Nga tayo din manumbalik sa Kanya. Dahil alam ng Ama, lahat tayo ay ligaw sa mundong ating ginagalawan. Dahil bakit? Itong mundong ito, dito lahat ang mga tukso. Ang daming mga bagay nga nakakatukso ng tao. Ngayon ang gusto, gawain ni Satanas. Diba? Maraming nagsasabi, bakit yung iba dyan hindi nagsasamba? Bakit ang iba dyan ang sasama na mga ugali? Bakit ang iba dyan, may mga ari-arian, may mga sasakyan, hayahay ang buhay. Diba? Karamihan sa loobin ng mga tao, lalo ng mga mahirap. Kagaya natin mga dukha. Noon, ganun ang inisip ko. Wala namang nagawa. Pero ang hirap ng buhay. Samantala yung iba dyan, ang daming pira. Hindi ko naman nakitang nagsimba. Yun ang bakit? Dahil yung mga tao na yun, binabaliwala na yun ni Satanas. Dahil ang taga-tukso dito sa ibabaw ng lupa, si Satanas. At yung mga tao, mga masasama nga, sinabi ng Biblia, kaba ng tipan, habang ang tao ay pasama ng pasama, sumasagana ang biyaya. Dahil si Satanas ang nagbibigay doon. At yung alam ni Satanas na yun, nga hindi na yun, wala na yun, akin na yun. Ang tinutukso ngayon ni Satanas, tayong malalapit sa Diyos. Diba? Binigyan siya ng karapatan, tuksuhin ang mga tao. At si Satanas, sa mga makakasalan ng tao, baliwala niya yun. Alam niya, sa kanya na yun eh. Dito naman siya ngayon nanunukso sa mga taong gustong lumapit sa Diyos. Isipin naman niya, kailangan ko to. Hindi ako pwedeng pabayaan ko ito kasi nanalangin tayo, di ba? Kaya yung paghihirap natin, hindi ang Ama nanunubok sa atin, kundi si Satanas. Kasi binigyan ni Satanas ng pagkakataon na tuksuhin tayo. Huwag lang siya kumitil ng buhay. Kagaya ng ginawa ni Job. Di ba? Sabi niya, Ama, kasi anghel si Satanas kung nasa langit eh. May nakita ako doon, si Job, yung alagad mo, nga talagang nananampalataya sa iyo, gusto kong subukan. Sabi naman ng Panginoong Diyos, o sige, subukan mo anong klaseng pagsubok gusto mong gawin sa Kanya. Basta isa lang ang pagbibilin ko sa iyo, huwag kang kumitil ng buhay. Ako ang may karapatan. Di ang ginawa ni Satanas, tinukso niya si Job. Una, inalis niya yung mga kayamanan niya. Pangalawa, yung asawa niya at mga anak, nagsilayas. Kasi puro siya dasal eh. Hindi pa rin nakontento si Satanas. Binigyan pa rin siya ng karamdaman mula pa hanggang ulo. Nadaig ba si Job ni Satanas? Hindi.
Kasi kahit uod, nahulog doon sa kanyang sugat, dinampot pa niya ito. Sabi niya, kung sino naglagay dyan, siya ang kukuha noon. Kaya ganun katibay si Job. Kaya nagtagumpay si Job. Kaya nang nalaman ng Satanas nga talo siya, bakit sa ng langit? Ama, talagang nanampalataya sa iyo. Ganon si Satanas ngayon. Tayong medyo gusto tayong lumapit sa Diyos, maraming subok sa atin. Hindi ang Diyos, dahil sinabi ng Diyos, hindi ako manunubok. Kundi ang nanunubok sa ating kahirapan rin si Satanas. Lalo na po, karamihan akong maririnig. At may naririnig talaga ako. Ay, nako, puro simba. Ang hirap ng buhay. Yun po ang mga taong hindi nila alam kung paano ang pagtitiis. Tapos, ang Diyos ang sisihin nila. Hindi nila alam nga si Satanas ang nanuntok sa atin. Ayaw ni Satanas nga ilapit tayo sa Diyos. Dahil gusto ni Satanas, sa kanya lahat yung mga tao sa ibabaw ng lupa. Ay, hindi naman obra yun. Kaya mayroon naman talagang taong bumalik sa Diyos nga talagang tagos sa puso. Diba? Kaya may tao ring maliligtas. Kaya sa ating panahon ngayon, kahit anong hirap, huwag po nating sisihin ang Diyos. Sabihin natin, hoy Satanas, lumayas ka dyan. Ganun po, manalangin tayo. Tuwing umaga, buksan natin ang ating bintana, ang ating pinto, at sabihin mo, ang blessing sana papasok sa araw na ito. Nasa atin ang paghingi. Hindi lang tayo, at paghingi natin, hindi lang po tayo humingi nga nakaupo lang po tayo. Kailangan po natin ipakita natin sa Diyos yung pag-iba. Dahil sinasabi doon nga, ibahin natin ang ating pagkatao sa ibabaw ng lupa. Kumbaga, ibahin natin. Kasi ang mundo, magulo, hindi mapayapa, mapanganib. Pero kung ikaw mismo magbago sa iyong sarili, iingatan ka ng Diyos. Kahit saan ka man pumaroon, tingnan mo nangyari ngayon. Ang daming nawala ng bahay. Ang daming mga bagay sa ibabaw sa lugar na yon nung dumaan yung bagyong Christine. 'Di ba? Ang daming mga sa Bicol banda, ang daming mga gandang bahay, ang daming mga pananim. Bakit dumating sa time nga dumating sa kanila? Dahil alam ng Diyos, limot na sila sa Kanya. 'Di ba? Dahil ang tao ngayon, wala talagang inaatupag ngayon, kundi hanapin ang kinabukasan. Pero ang payo ng Diyos, hanapin muna natin yung nagbibigay ng kinabukasan sa atin. Diba? Yun ang importante. Hindi yung kinabukasan ang hanapin natin, kundi ang Diyos ang hanapin natin dahil siya ang nagbigay ng kinabukasan sa atin. Diba? Kaya sabi mo, hanapin muna nyo ang kaharian at aking katwiran. Pawang idadagdag ko lahat. Kasi, ganun din ang sabi niya dito sa Juan 15. Basahin po natin yung sa Juan 15, kung ito po ay talagang matupad sa atin, ito po ang kanyang promise. Juan 15, 7. Ganito sabi niya dito, kung ang sinuman ay 7. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin ko sa inyo. O, diba? So, ibig sabihin noon, kung mahanap natin ang kanyang kaharian at kanyang katwiran, kailangan manatili. Diba? Pag once manatili sa atin na yan, kung gaano man kahirap ang buhay, huwag natin isipin yan. Ang mahalaga ang Diyos na sa atin. Meron ka nang yaman, wala namang Diyos sa'yo. Walang saysay pa rin, diba? Hindi natin alam, kinabukasan, mawala. Kinabukasan, ngayon mayaman ka, bukas wala na. Kaya ang pinaka-importante sa atin, ang Diyos nga magbibigay sa atin. Yun po ang kayamanan sa langit nga sinasabi doon. Nga, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa, kundi sa langit. Yung paggawa ng mabuti. Yung maging matuwid ka, handa ka maging matuwid. Handa tayong maging sumunod sa Kanya. Kahit huliman sa ating mga edad. Gaya ko. Ilang taon akong tinawag ng Diyos. Marami na akong maling nagawa sa buhay. Nga pagdating ng mabuti na lang. Nga nabigyan ako ng pagkakataon ng Diyos. Baka sa huling araw ko, pag namatay ako, anong ihaharap ko sa Diyos pagdating doon? Anong sasabihin ko sa Kanya? Ito ba ang nagawa ko? Wala akong nagawa. Di alam na po natin kung saan tayo tutungo.
Kaya nang binigyan ako ng pagkataon ng Diyos na mabago, binago ko talaga ng diretso. Sabi ko sa sarili ko, kung ano man ang ibibigay sa inyo ng tungkulin, gagawin ko po. Gaano man ito kahirap, gagawin ko. Dahil itong pagbabasa ng Biblia, hindi ito pinag-aralan. Wala akong naabot na pinag-aralan at hindi ko marunong umintindi dahil ang Biblia, ang karamihan, talighaga. At hindi mo basta-basta maunawaan yan sa mga hindi ipinagkalob sa Ama yan nga para hindi mo maunawaan yan. Sino ba na ako? Nga kung tutuusin, wala akong kaalam-alam sa Biblia. Pero anong ginawa ng Diyos sa akin? Binago niya ang landas ko at binigyan niya ako ng karunungan para maihayag dalhin ang papel natin sa mundo. Ipangaral ang kanyang balita sa buong bansa. Kung tutusin ang bansa, kung isipin natin iba-ibang bansa, pero ang bansa sa Biblia, relihiyon. Ipangaral. Kaya, yun po ang mga ginagawa namin. Tanggapin man kami o hindi, basta patuloy po kami kasi sinabi doon sa awit nga lahat tayo bilang mga anak, may tungkulin tayo sa Diyos. Maari nating kagaya ko, nang nalaman ko ang katotohanan, pinanindigan ko ito. Nga talagang nasa amin ang Diyos. Nga nasa amin ang mga banal na espiritu. Dahil bakit? Wala kaming kapangyarihan para manggamot sa mga tao dahil hindi naman kami dating manggagamot. Wala kaming kapangyarihan magsalita sa harapan ninyo dahil dati akong mahiyain. Malakas lang ang loob ko noon kung lasing ako. Pero sa ngayon, kahit pa sa totoo lang, kahit sino man ang makaharap ko, wala akong takot magsalita dahil ang sabi ng Diyos, huwag niyong ikahiya ang aking salita sa harapan ng mga tao. Dahil kung ikakahiya niyo ako, ikakahiya ko rin kayo sa harapan ng aking Ama. Kaya sabi ko, bakit nahiya man ako? Nga hindi man ako, nabigyan man ako ng karunungan. At hindi dapat ikakahiya ang salita ng Diyos. Ang dapat ikakahiya, yung nakikialam ka sa buhay ng may buhay. Diba? Yung mga kapwa mo, puro maritis na lang ang itatupag. Pagdadaldal na walang kabuluhan. Hindi nakakahiya ang idaladal mo sa tao yung ang kanyang salita. Dahil ang ebanghelyo o ang salita ng Diyos, ikabubuhay natin yan. Totoo yan. Sa totoo lang. Kaya sabi dito sa Isaias 45, basahin po natin para malaman natin ang Dito ba yun sa Isaias 45? Sorry po, may mga kudigo din ako. Kudigo. Mahirap din talaga itong kasi dito na lang, palasyor. Dosi. Kaya itong ating mga ginagawa ngayon. Sorry lang, minsan Bisaya kasi ako minsan eh. Bisaya ako minsan. Hindi talaga mawala ang pagka-Bisaya ko dahil siyempre doon kami nanggagaling sa Bisaya. Kaya yung mga pagsasalita namin minsan hindi namin maiwasan nga may halong Bisaya. Sa Mindanao po kami. Kaya medyo talaga minsan ang salita ko mahahaluan ko. Kaya nga, kagaya rin ninyo. Kayo mga Kapampangan, kahit kung magsalita kayo ng Tagalog, minsan mahaluan din ninyo ng Kapampangan. Kaya hindi talaga maiwasan nga. Ganon talaga. Awa. Ito na tandaan yun ha. Kaya, balikan po natin yung mga pinag-aralan natin tungkol po sa paghahanap ng kaharian ng langit. Hindi ko natandaan po kung nasaan yun. Yun nga magbibigay sa atin sana ng talagang totoo ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. Yung sabi niya, manatili daw sa atin ang kanyang salita. Maaring ibibigyan niya sa atin ang ating mga kahilingan. Ano ba karamihan ang kahilingan natin? Tanong lang po. Kung tayo ay manalangin, ano ba talaga ang kahilingan natin?
karamihan po, yung kadalasan. Kailangan natin may mabibigyan tayong biyaya. Di ba? Ganun. Di ba? Ganun talaga ako noon. Nga, Panginoon, sana po manalo ako sa luto. Panginoon, sana po manalo ako sa waiting. Sana po makatrabaho ako, makapagtapos yung anak ko sa pag-aaral para hayahay. Di ba? Ganun. Para sa akin kasi, normal yun. Bilang tayong mga magulang, naghahangad tayo ng kapirahan, naghahangad tayo nga magkaroon tayo ng magandang kinabukasan para sa ating mga anak. Kaya lang, may protocol kasi. Kailangan po tayo sumunod sa palatuntunan ng Diyos. Diba? Kahit may edad na tayo, hindi pa huli yun. Ang taong wala ng pag-asa, yung patay na. Pero habang tayo ay, kahit may edad pa tayo, may pag-asa pa po tayo. Dahil sinabi talaga ng Kabanang Tipan, gaano man kaitim, kapula ang iyong pagkakasala, patatawarin kita. Kung talagang magbalik loob ka sa Kanya. Diba? So, ibig sabihin, kahit may edad pa tayo. O, diba? Nga, may panahon pa. Dahil ang pagsisisi at ang panalangin, araw-araw, at yung mga panalangin po natin, hindi lang po sa ating mga sarili lang ha, kundi pati lahat ng tao. Yan po ang dapat ating gawin. Hindi lang po sa ating mga sarili o ating mga pamilya, pati ibang tao. Ipanalangin natin yan. Dahil yun po ang talagang kailangan natin dahil magkakapatid tayo. Hindi man tayo magkadugo, pero pareho tayong nilikha ng Diyos. Dahil sinabi niya doon sa 1:26 ng Henesis, lalangin natin ang tao ayon sa ating kalarawan at ayon sa ating wangis. Ano ba ibig sabihin noon? Kalarawan pala ang Diyos sa atin. Kaya lang hindi tayo kawangis. Magkaiba ang kalarawan sa kawangis ha? Hindi lang tayo kawangis dahil ang Diyos banal, tayo ay balbal. 'Di ba? Sila matuwid, tayo hindi. Kaya hindi tayo naging kawangis. Kaya sikapin natin nga makasama tayo sa sinabi ng Diyos. Lalangin natin ang tao ayon sa kanyang kalarawan at kawangis. Kaya ang kailangan po na tayo para maging kawangis tayo ng Diyos, mag-iba tayo. Ito po ang payo ni Apostol Pablo sa Roma kung paano tayo mag-iiba sa mundong ating ginagalawan. Ito po ang payo ni Apostol Pablo sa Roma. Ito po. Roma 12, 1 hanggang 2. Ang sabi niya dito, kaya nga mga kapatid, ipanimanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siyang inyong karampatang pagsamba. At huwag kayong magsing-ayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya sa lubos na kalooban ng Diyos. O, diba? Mag-iba daw tayo pag-iisip. At ihandog natin ang ating sarili ng isang haing buhay. So, ibig sabihin noon, hanggang ngayon, pwede pa natin itong magawa habang may oras pa. Dahil ito na naghiganti na po ang Ama. Maniwala ba kayo nga ang Amang naghiganti ngayon? Totoo yan. Dahil hindi naman pwede si Satanas pumapatay. Wala siyang karapatang pumatay. At sino ngayon pumapatay? At namamarosa. Diba ang Ama? Dahil sinabi na talaga niya dito, ganito. Sinabi niya sa Deuteronomio 32:39 para malaman niyo po. Talagang siya. Sabi niya dito, sa 32, sabi niya rito, tingnan niyo nga na ako nga sa makatuwid bagay, ako nga, sabi ng Panginoon, Ama, at walang Diyos sa akin, ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay, ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling, at walang makakaligtas sa aking kamay. Malinaw po, sabi niya, siya talaga. So, ibig sabihin siya talaga ang namamarosa ngayon. Kaya sabi nga dito, walang Diyos sa akin. Sino bang tinutukoy ng Ama nga? Walang Diyos sa akin. Ako ay pumapatay, ako'y bumubuhay. Yun ang mga pangulo ngayon sa mga bansa.
Di ba? Puro makasalanan. Anong tingin sa kanila doon sa ibang bansa? Di ba parang mga Diyos sila? Parang mga Panginoon. Kaya sabi ng ama rito, walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y nagpapagaling at ako'y sumusugat. Walang makakaligtas sa aking kamay. Nangyari na po, di ba? Ang dami ng sakuna. Ang dami ng mga salot ibinigay ng Diyos sa sanglibutan. Ang tao natakot ba? Noong COVID, lahat naging mapayapa. Walang lumalabas, nanalangin. Ilang taon? 2 years lang? Back to normal ang tao. So, ibig sabihin ng tao, walang takot sa Diyos. Kaya, sa ayaw natin sa gusto, parurusahan ng Ama ang mga taong hindi tumatalhima sa kanyang ibanghelyo. Dahil ang ibanghelyo ay kaligtasan. Diba? At pagsunod yun. Kaya hindi natin masabi, nga sabi ng mga karamihan, lalo na po sa mga iba't ibang sikta ngayon ng mga reliyon, ang Diyos maunawain. Ang Diyos mapagmahal. Tama ka. Pero, ang Diyos ay mamarusa. Maunawaan ka sa Ama. Kung ang iyong pagkakasala ay hindi mo sinasadya. Yung paggawa mong kamalian, hindi mo sinasadya. Nga hindi paulit-ulit. Pero pag paulit-ulit, anong mangyari kaya sa'yo? Kahit ikaw man, kahit ako man, anak ko paulit-ulit magkasala, makatikim talaga siya sa akin. Ganon din ang Ama. Kaya kung ano man ang proseso sa sanglibutang ito, ganon din ang proseso sa Diyos. Maari siyang magpatawad. Dahil ang pagmamahal niya, napakahaba yung pagmamahal at pasensya. Biro mo sa dami ng tao. Maniwala ba kayo sa araw-araw nating kinakailangan? Siya ang nagbibigay kahit marami tayong pagkakulang sa kanya. Nga kahit kung ayaw talaga panghintunutan ng Ama, kung hindi ka talaga pakainin sa isang araw, mangyayari yan talaga. Pero ang Diyos ay mahabagin, maunawain. Dahil sinabi niya, huwag kayong mabahala kinabukasan. Dahil ako ang Ama, alam ko ang anong pangailangan. Yun po ang binitawang salita ng Ama. Kaya, ang sinabi lang doon niya, sa panalangin. Balik tayo sa panalangin po. Ang panalangin nga, pinanalangin ni Bing kanina, ito po ang katotohanan nga manalangin. Diba? Sabi doon, o yung sa umpisa, sabi dito nga, kasi tinuro dito yan kung paano ka manalangin sa Ama. Huwag na po ng rosary. Huwag na pong palit-ulit. Dahil sinabi talaga niya dito sa banal ng, sa aklat ng kaban. Nga, dito, ito lang ang ipanalangin sa inyo. Para maunawaan nyo, hindi po tayo lumalampas. Kailangan susunod ta sa kanyang pinag-uutos. Dahil ang salita ng Diyos o ang Biblia, iisa lang. Kaya, ito po ang sabi niya sa panalangin. Juan 6:9. Yun lang po ang itinuturo sa Ama. Kaya ganun po kami manalangin. Hindi na po kami manalangin ng iba-iba. Kasi turo to niya sa Biblia Kaya ang tao, kung sumunod lang, hindi talaga maliligaw. Ganito ang sabi niya, magsidalangin nga kayo ng ganito. Sabi niya dito. Sorry po, Mateo 9 pa. Mateo 6 pala. To. Sabi niya dito, Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit gayon din sa lupa. Diba ito ang tinuturo? Nga, dumating nawa ang iyong kaharian. Diba tanongin ko kayo, diba marunong kayo manalangin ng ganito? Ama namin? Kahit sa Kapampangan. Diba mayroong ganito sa Kapampangan? Ama namin? Di ba ganito rin ang kahulugan noon? Dumating nawa ang kaharian mo. Di ba yun ang mga gusto natin sa panalangin? Sa palagay mo, hindi kaya dumating sa atin yung kaharian ng langit? Di ba yun ang hiling mo? Dumating nawa ang kaharian mo. So, ibig sabihin na nalangin nga, sana darating sa atin ang kanyang kaharian. O, tuloy ko po. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. So, ibig sabihin nun, itinuturo ng Diyos yan. Nga dumating sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Walang sinabi dito nga dumating sa amin ang kotse, dumating sa amin yung gandang bahay, di ba? Kainin din sa araw-araw. Yun po ang tinuturo ng Diyos sa atin.
Pero bakit ngayon? Ang karamihan, ano ang panalangin ngayon karamihan? Manalo sana kami sa luto. Manalo sana kami sa waiting. Di ba ganun? Pero hindi eh. Ang sabi ng Diyos, ang tinuturo dito, makuntinto tayo sa araw-araw nating pangangailangan. Nga hindi lang po tayo kakapusin. Dahil bakit? Alam ng Diyos, walang halaga yung napakagandang bahay. Alam ng Diyos, yung mga gamit na napakaganda dyan, mawalang halaga yan. Tingnan mo nangyari sa ating paligid ngayon. Ang gaganda ng mga kotse. Milyon-milyon ang halaga. Ano saan ngayon? Naaanod lang. Yung mga magandang bahay, bumabagsak lang. Kaya ang sinabi ng Diyos, tinuturo talaga niya dito kung paano tayo lumakad. Kung paano tayo manalangin. Kailangan maging sapat lang. Dahil bakit? Hindi kasi tayo taga rito eh. Taga-langit tayo. Dahil ang ang naglikha sa atin. So, kailangan babalik tayo sa Kanya. Pero kung hindi tayo maging matuwid, hindi tayo makabalik sa Kanya. Baka mapunta tayo sa sinasabing pangalawang kamatayan, ang imperno, ang dagat-dagatang apoy. Talagang naglagablab doon. Nga wala ng katapusan. Nga kung tutuusin, mapasok ka nga lang dito. Aroy na. Paano na kaya ang ating kaluluwa? Kaya sa totoo lang, no, ang buhay, kung hindi lang talaga natin suriing mabuti, ang buhay ng tao, o ang hiwaga at misteryo ng tao, talagang mapapahamak tayo. Talagang mapadpad tayo sa buhay ng pangalawang kamatayan na naglagablab. Pero, kung tayo po ay maging interesado ngayon, sana po, itong araw na ito, tandaan ninyo, nga sa isang buwan, isang pieces, kailan gaano man kaimportante inyong mga lakad, sino man ang nagpapatawag sa inyo, gobernador o mga pangulo man dyan, pero ang pinaka-importante puntahan nyo, itong lugar na ito, dahil ang inyong makakausap, ang banal na Espiritu at ang Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyo. Ganun lang, kasi opo ka ba na? O si salita pa si Ariel. Ate Ben! Si Ate Ben muna. Oh, sige, Beng. Naka-prepare yun. Sinabihan ko na yun. Di ba tayo? Pagkatapos na upo na si Jenica. Agad-agad. Sabi na, Pastor. Pastor. Pastor ka ba? Ikaw daw muna dyan. Ganon, ako muna. Dami na. Ay, si Ate Ben. Yes. Ako muna. Talaga. Totoo.